aagaw ng pribadong pagmamay-ari ng mga... Yan ang binoto natin. I'm sorry, Philippines talaga. Terrible. Talagang nakita natin kung, look at that. Look at that. In this photo, no, in this video, Bongbong Marcos is apologizing to the police. He's defending the police. Dinidepensahan niya dito, hindi yung civilian na yan, hindi yung ordinaryong mamamayan. Ang dinidepensahan ni Bongbong Marcos dyan ay yung mga pulis na kumaladkad sa kanya at nagtali sa kanya. And he was not resisting. They were never resisting. He's not even armed. Yes. None of them there will resist arrest. Yan ang usapan at ganyan talaga sila. Yan, sinipa. Sinipa sa ulo. Yan ang dinidepensahan ni Bongbong Marcos. Yung pulis na yan na sinipa, yung nakahiga na, nakatali pa, sinipa niya. Yan ang dinidepensahan ni Bongbong Marcos. Imbes na tayo, traidor ka, Bongbong Marcos. Ng sinungaling. At gusto mong palabasin na dahil kay Pastor? Bakit? Anong kinalaman nila sa warrant ni Pastor? Ayan, nakatayo. Hindi naman lumalaban. Hindi naman lumalaban. Anong kinalaman nila? Are they preventing you to get inside compound and halughog illegally? They are not. Pero bakit sila sinasaktan? Yun ang sabi namin dito kanina pa. You know what? Ikaw ay dapat managot dito. Unahin ka dapat natanggalin dyan, Marcos. Alam mo, Eric, itong napapanood natin ngayon, nakita ko na yan eh. Panahon yan ng tatay ni Bongbong Marcos. Yan talaga. Tayo ang nagkamali dito. Yan Pag talaga. lagi natin isisisi kay Bongbong Marcos yan, ang ibig sabihin, wala tayong kapangyarihan. Pero tayo ang may kapangyarihan. Tayo ang nagluklok dyan. Yes. So matuto tayo. Umulit na naman ito. Itong napakasakit makita, no? Na dinidepensahan ulit ni Bongbong Marcos yung mga yan. No? Dinidepensahan niya kasi nagluklok na naman tayo ng Marcos. No? Ay, nako. So but you know what, Eric, no? Eric, mga kababayan, in reality, my heart, no, even though it's breaking, it's full of hope. It's really full of hope because I know the Filipino people. Yan. Tingnan mo yan. Babae yan, mama. Yan, na babae yan. Maraming ginanyan nila. Umiiyak siya, no? At saka buti yan, nakita ng camera, no? Pero maraming hindi nakita ang camera, hindi nahuli ng camera. Yan ang ginawa niya. Yan ang dinidepensahan niya, yung mga nagpaiyak dyan. Yung pepper spray pa, ma'am, ng Senior Executive Secretary ng Kingdom na nakikipag-usap na ayusin ang pagtrato sa Kingdom, sa ground, huwag magkalat, ay ginapang at pinepper spray si Sister Eleanor, Sister Nori. Ayan, ito mga kababayan. No? Ito yung sinasabi ni Marcos, hindi kami nananakit. Walang ginawang pulis, ayun, walang ginawang pepper spray, ha? Kasi yung Commander-in-Chief mismo nila nagsabi, yung pinaka-president nagsabi, wala silang ginagawang ganyan. So sa madaling salita, pinagtatakpan niya yung nang-aabuso. Alam mo, malaking pagkakaiba kasi kung wala silang hawak na barel. Oh, ayun, may mga barel sa likod mo. Asawa ko sundalo. So yung psyche ng mga sundalong totoo, professional soldiers, naiintindihan nila yung kapangyarihan na hawak nila dahil may hawak silang barel. Correct. So sila talaga nagpapasensya, sila yung nagpapakumbaba, sila yung magdedepensa kahit dun sa mga taong sumisigaw sa kanila. Kasi tayo, ano bang meron tayo? Bunganga lang natin, salita lang tayo ng salita. Di ba? So dapat ganun ang intindi. At saka dapat yung Bongbong Marcos na yan, ang pinotektahan niya at dinepensahan niya dyan. Itong ordinaryong sibilyan na to. At mga kababayan, para po kayo ay magkaroon ng daloy ng katarungan, sumama po kayo tuwing gabi, alas 4, alas 5, nagtitipon po ang mamamayan dito sa Luzon, dyan sa Liwasang Bonifacio. Maya-maya po ang mga nanonood ngayon na naggagalit sa kanuknukang sinungaling at wala sa hustong katinuang isip itong Pangulong Marcos nila na si Marcos Jr. at ang ginawang kabirdugohan ng mga pulis. Ay nanonood po si Peter Ramon Motok at ang mga kabatch niya na mga first quarter storm. Yan ang ginawa sa amin ng tatay niyan. Nagsorry-sorry pa kami kay Amy. Yun pala, uulitin at gagawin din ng mas masahol pa ng kanyang kapatid. 4 p.m. to 5 p.m. magdala ng payong, kapote at sombrero, tubig at tinapay, kanya-kanyang tubig at tinapay. Maghanap po tayo ng ating pwestuhan, Liwasang Bonifacio. Kampuhan ng galit at paniningil ng mamamayan para palayasin ang bulok na gobyerno ni Marcos Jr. Yes, Ka Eric. At ito na nga nakikita natin. No? Ito lagi natin
binibigyan din na ito yung acid test ng bawat government official. Okay, if you will succumb to this money, join us here. Makiisa ka sa pag-oppress sa KOJC. Dito malalaman o sino maninindigan sa hindi. Dito na natin nakikita kung sino ba ang dapat nating iboto. Mula sa senators, mula sa Congress. Kaya, like what Ma'am Lorraine said, na tagapin natin, nagkamali tayo sa pagboto kay Marcos, pero pwede natin itong ituwid. Pwede. At ito ng pagkakataon. This is now the time na magtuwid hindi tayo. pa naman huli yan lahat. Pwede pa rin po tayo magkaisa at ituwid yung ating pagkakamali na naboto natin si Marcos. Magkaisa po tayo. Pwede naman tayo magkaisa eh. It's just a matter of you like really be there at talagang ipakita po natin ang kasi if the armed forces of the Philippines, like what Panelo said, they're just following through chain of command also, let us hope na ang pagkakaisa natin makikisa ang AFP. Yun na lang sa akin. They have the mandate to do that, Frank, no? Because ang mga commanders ng armed forces of the Philippines, first of all, ang kanilang mandate ay hindi nanggagaling sa presidente. Their mandate comes from the people. Yes. Their power, their authority, their salaries, their allowances, their uniform, their equipment, provided yan ng taong bayan. It's not coming from the Marcos or Mr. Marcos or kay Tambaluslos Martin Romualdez. It's not theirs. Hindi nila pundo yan. So, klaro yan. Number 2, yung otoridad nila nanggagaling sa konstitusyon na pinagkatiwala ng mamamayan sa batas na pinakamataas. At number 3, sa pagkakataon na ang lumalabag sa batas ay ang presidente na mismo, the armed forces of the Philippines have the authority na ito ay pigilan bilang protector sila ng mamamayan. In what manner? Dalawa po. Hindi magkudita, hindi magmutiny, hindi mag-agaw ng baril at kapangyarihan gamit ang dahas. Ano po? Ang pagprotekta sa mamamayan na ninalapastangan na nakaupong presidente. Withdrawal of support to the commander-in-chief and telling him to step down and resign and give way to constitutional succession of power that is a peaceful proposal and a peaceful means of power transition. Number 2 is to effect the arrest against the president. Lalo na siya ay mukhang wala namang nagdududa, addictus na sa drug abuse at hanggang ngayon nagpapatuloy ito. No need of hair drug follicle test kasi ayaw niya. But all circumstances and testimonies and revelations point to that. Yeah. The armed forces of the Philippines need to effect the arrest to create vacancy. Is that mutiny? No. That is part of your constitutional mandate to protect and save the country. Yeah. I was just going to repeat kasi what the former president said, no, that yung best proof na yung pag-ayaw mo sa pagkuha ng follicle drug test is the best evidence na authentic yung video, yung cocaine video na lumabas na ikaw yung nandun, and worst, your drug addiction. Yes. No? At ma'am, bakit mahalaga ito? Kasi kaginan si Yusek Benranque, narinig mo. Tinatawag niyang kabaliwan, wala sa wastong pag-iisip ang mga ginagawa ni Marcos, kung kaya sumusunod sa napakasama at napakalupit na gawain sila Abalos, Marbil, Torre at iba pang mga opisyal niya sa pulis. Bakit mahalaga yung punto na yun, ma'am? In as far as drug addiction na problema niya na hindi niya inaharap, pero iyon ang katotohanan ngayon, with former Undersecretary Benranque telling now the madness of the president is causing everything that is collapsing, including the rule of law. When you study history kasi, no, the greatest, the mass murders of humans happened under the rule of madmen, no? Mga leaders na baliw. Yes, like for instance, Hitler was a madman. Si Stalin. Yeah, yes, no. So millions. Hindi katulad pag madman ay yung naglalabas sa'yo, wala lang. Siguro na sasaktan, pinakamarami niya siguro masasaktan, 10, ganon. Pero kapag kabansa, no, leader, napakarami nang pwede mong saktan. And I also want to point out, no, siguro a higher perspective to all of this is that history is playing out before our very eyes, and tayo ang nagka-create. We are the creators of our own history. So which way do you want to go? Diba? Do you want to create a country where freedom reigns, diba? Where our children are free to dream big dreams and make them happen?
or where we're also free to speak our minds, where people are free to believe whatever they want to believe, that they're free to practice their faith in peace without fear? Or do you want a country like this? Yeah, no? agree. That where your own faith is being desecrated, where your cathedrals, your places of worship are being desecrated, where you're afraid to speak, when there's so much silence. We are going to decide, kasi we're building a home for our children. Which home are we going to build for our children and future generations of Filipinos? And right now, we really are at a crossroads in our country's history. Look at that. Yeah. Nanggugulo ba yan? Nagre-resist ba yan? Oh, at ang tingnan niyo, Frank, ha? Umiiling na lang sila. Wala Umiiling namang siya. ginagawa eh. At ito pa, Frank, may gustong magpaabot ng simpatya habang nanonood sila. Oh my gosh. Pinagpa-practicean nila yung mga manggagawa, sinisipa pa nila. Ano yung practicean? Laboratorio ba? Ginagawa niyo dyan? At ito ang sinasabi nila. Nanonood po kami ka Eric. We are having a meeting right now in Tagaytay at kami po ay nag-uusap ng mga independent evangelical missionaries and ministers of independent Christian churches. We are in sympathy to the plight of our brothers and sisters who are believers of Christ and God na nangyayari ngayon sa Davao. Hindi ko na muna daw i-mention ang pangalan niya. There are 42 pastors of them na membro ng grupong tinatawag Independent Church, Evangelical Ministers, and Christian Church Leaders. That's why, the historical perspective again, we are all called to greatness. I believe that, no? And a lot of people right now are missing that opportunity to answer that call, no? Yeah. And history will really be very unkind to you. Yeah. Kasi maraming pwedeng tumayo eh. Si Amy Marcos, tumayo siya. Laking bagay yun, no? Pero hindi niya gagawin yun. Sa tingin ko hindi, no? I think that Amy Marcos is really just for Amy Marcos. Not for the Any nation. Any Marcos is just for themselves. That's what I'm learning right now. And man, I'm telling you, Eric Franco, I am going to learn that lesson. Very hardly. And I will teach that lesson to all my children, to my children's children, so that it will never happen again. And not just him, no? Not just a Marcos, but a Romualdez and people like that, no? Ito mga corrupt who have proven very clearly now, kasi like Franco was saying very clearly, Pastor is offering his life right now para makita ng Pilipinas kung sino ito mga bulok sa lipunan, kung gaano kabulok ang gobyerno, no? Kung gaano kakorap ang gobyerno natin. Fulminant threat, napakalalim ng sakit ng gobyerno natin. And that is a gift, no? Nakikita natin ngayon ang lalim. So, wag natin sayangin ito. Maraming nagbubuwis ng buhay dito. At saka alam mo, hindi ako kasapi ng KOJC, as you all know, di ba? So, independent yung views ko dito. But I have never seen a more excellent group of people. And not only that, I have never seen a man who is so much in love with this country than Pastor. And it's not an accident that his best friend is another man that's so in love with our country, and that's President Rodrigo Roa Duterte. And you know what? These are not just words. If you take a cursory glance at the life of Pastor, yan ang kanyang kwento, pagmamahal sa bayan, at hindi lang salita, no? Hindi lang salita. Talagang ginawa niya, talagang nag-o-offer siya talaga. Siya yung kung bakit napaka-powerful na boses ang LCAC dahil sa kanya. Correct. No? At yun ang tinanong sa akin kahapon. Yes. Ka Eric, nagrebelde ka, and yet you are supporting a pastor na akusado sa mga itong krimen. Yes, Frank? Meron po tayong live report po ngayon. Oh, sige, go. Mula sa ground, mula kay Hannah Jane Sancho. Please, Hannah. Yes, oo, mabilis lang ito na report ka, Eric, Dr. Ray, Franco, kasi magkakaroon tayo ng press ko na, no? Una ko lang i-emphasize, na days after naglabas ng Great Amparo, ang ating korte ay nananatili pa rin po ang presensya ng mga kapulisan, umaga, hapon, gabi, madaling araw, sa buong compound po ng Kingdom of Jesus Christ. Sa labas po ng compound, although hindi na po sa tapat ng Emerald Gate, nasa gilid po, a number po ng police. Pero yung nakapagtataka nun po at napansin din ng ibang media, ng ibang network, na dumadami naman yung presensya ng mga police inside the Philsaga Mining. Din sa company ng Actos po dun sa Emerald Gate natin. Napakalaki ng bilang na nila doon. And then, sa ating kabilang gate, yung ating the gate. Oh, naputol. Babalikan natin, ha.
Yes. Baka nga doon ang galing itong equipment for metallurgical and geological detection kasi mining company po yan. Yung kaharap ng Kingdom of Jesus Christ at ginawang barracks din ng mga pulis dahil hindi na sila nagpapakita pa ng ibang puwersa dahil may 3,000-4,000 na nasa loob ng compound pero mayroon pang mga 3,000 din daw mahigit na nakatago lang sa loob ng Philsaga Mining. Babalikan natin si Miss Hannah Jane Sancho, ang ating kasamahan sa SMNI dyan sa Davao Compound ngayon sa Kingdom of Jesus Christ. Frank, yes, yun nga ka, Eric, tatanggap tayo ng mga updated na mga balita dun mula kay Hannah Jane Sancho sa kanyang pagbabalik. Pero isa sa kanyang mga nabanggit, yun nga, yung mga bagong nangyayari. Yung meron din dyan, kung di tayo nagkakamali, yung pinagbubukas nila na umano yung manhole daw, which is connection ng mga kuryente, kung di tayo o kanal. Marami tayong mga balita dyan, pero I cannot completely... Hannah Jane Sancho is back. Hannah? Okay. Yes, Franco, before the manhole, gaya ng sinabi ko, there's yung presence pa rin, even outside, there's still a number of police po, bata-batalyon pa rin po yung presensya nila. And meron po tayong fire truck na ka-standby po sa gilid po ng the Emerald Gate of KOJC. This is between the Emerald Gate and Waxies. I'd like, gusto ko sana i-play yung video at marinig din niyo kung ano yung nangyari. Sige. Attorney, ayaw nilang makipag-usap. Bakit yung kukunin yan? May search warrant pa kayo? Kung wala kayong search warrant, huwag yung kunin yan. Ayan, umalis po sila. Ayaw makipag-usap kay Attorney Dinah. Kasi wala na makipag-usap. Ayaw nila makipag-usap kay Attorney Dinah at Attorney Lara. Gusto po nila kunin itong fire truck na ito. Di po natin alam paano sila nagkaroon ng susi. At hindi naman po ito nakaharang sa main road. Nandito lang yan siya sa tapat po o sa tabi ng Waxies. Pero gusto po nilang kunin. Sa ngayon, ganito po ang sitwasyon. Ayaw po nilang makipag-usap kay Attorney Lara at Attorney Dinah, ang KOJC Legal Counsel po natin. Pero ang malaking question po ay paano po sila nagkaroon ng susi ng nasabing fire truck. Yes, Miss Hannah. So, Miss Hannah, are you there? Nila Yan po makipag-usap. mga kababayan, nandito po yung boses yung libre ko. Doon sa report niya, live niya nakuhanan kanina lamang, itong si Atty. Dinah Tolentino, kinakaharap niya itong mga polis. At ako'y na-question, bakit nagkaroon sila ng susi ng ating yung pag-aari na fire truck ng Kingdom of Jesus Christ? I mean, as you can see, iba't ibang forms of harassment na ginagawa ng kapulisan dito sa loob at labas ng Kingdom of Jesus Christ compound, At isa pa dyan, nais ko din i-highlight, pakinggan po natin itong video na susunod natin i-play. This is another harassment po. I repeat, this is another form of harassment po sa isa po sa ating mga administrator ng Kingdom of Jesus Christ, the Chief Executive Officer po ng Kingdom of Jesus Christ, si Sister Nerida Lazada. Panoorin po natin to. Hindi naman po ito Lang isa lang papasok. Naman, isa lang. Ganyan sila katigas ang ulo. Ganyan sila kalawless. Kayo po naman nare-respeto namin, pero kayo number one na mga lawless. Wala kayong sense of judgment, righteous judgment, wala. Pinapraktisan ninyo kami. Ang bobo ninyo. Yan po nangyayari Yan po, ngayon. napanood natin, Franco. Yes. Sinasabi kasi dito ni si Sister Nerida kasi, yung mga rooms na nakikita mo yan, mga kababayan ko, nakita niyo po yung post ng Daily Tribune. Ito yung mga rooms na yan na sinasabi nilang sex flare, secret rooms, Chambers. dito sa loob ng KOJC compound. I'd like to debunk that news. naging secret That is so
Kahit ako nakapunta na ako dyan. Tulugan. Attorney, dyan ako nakatira sa isa sa mga rooms na yan. And so are some of our lawyers and some of our administrators. At tinawag nilang, pumunta dyan ng ilang beses, hindi ko na mabilang kung how many times pumasok dyan si Torre, yung mga police, babae, lalaki. I lost count na po. At ngayon, nakailang araw na, paulit-ulit ang pagpasok nila. Alam mo, for how many days, talagang naka-bed rest si Sister Nelida. And the doctor said she needs to rest for 2 months. Pero ang ginagawa ng mga police, araw-araw, umaga, hapon, gabi, pinapasok yung kwarto niya. Kahit ilang beses na kami nakausap na wag nang pumasok, ayaw nilang makinig. Ganyan sila napakabastos, walang consideration. Senior citizen na po yung administrator namin. May sakit po siya. She is recuperating. And alam mo ba, bakit siya nagkasakit, mga kababayan? It's because ginawa nila ng June 10. Yun ang isa sa mga dahil nag-trigger ng kanyang sakit. And then, ngayon na nag-recover pa lang siya, etong gusto nilang gawin, napakabastos. Kaya talagang nais ko lang ipakita kung gaano kababasos at walang konsiderasyon yung mga polis na yan. At maliban pa dyan, patuloy pa rin pag-iikot nila ng mga compound, ibabaw ng cathedral natin, nahulog na lang yung polis, pati imbornal. Lahat ng imbornal, binuksan na nila, Doc Lorraine, Franco, Ka Eric. Yes. I mean, pati yung naniniwala sila na may tunnel, malapit sa hangar, may mga polis din doon na nagbubungkal ng lupa. I mean, napaka-outrageous na po ng mga ideas po nila. Napakarabi naman ng bunker na compound na to, kumbaga, At yung talaga sa mga halamanan at nagkaroon ng compound sa gilid ng hangar. So, ladies and gentlemen, you assess po, mga kababayan. Nakita niyo po yung videos, nakita niyo po yung pictures. Legal pa ba yung ginagawa ng mga pulis ito sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ? Rational pa ba ang mga rason nila sa pagpunta sa mga kwarto, sa pagbungkal ng lupa, at hindi lang yung lupa, yung eskwelahan. I'd like you to play this video, marinig ninyo yung pagdidrill na ginagawa nila umaga, araw, gabi, madaling araw. Panoorin nyo to. Yes, Ma'am Hannah. Miss Hannah, are you Yes, still? Franco, oo. Yan po ay ilan lang po sa mga ginagawa po dito ng mga kapulisan po natin. At puputulin ko na po yung report ko kasi in a few minutes mag-start na rin po yung press ko ng ating mga KOJC Legal Counsel na gaganapin sa Wakis kasama yung ibang media. Sige. And I'm sure ila-live na rin po ito sa SMNI. So, babalik ako later for other updates. Hannah, I have a question. May pahabolan si Ma'am Lorraine quick. Go ahead po. Why are you having the press con in Waxis? Why not inside the compound? Yeah, yun in din the studio? Yun nga. Why not? I'm not sure why ginamit ang para mas accessible sa mga police. Kasi last Pinigilan din. may na-late. When you did the press con yesterday, may late, hindi agad nakapasok. Di yan, laki na compound natin, dalawa yung gate. Kung may maliit ngayon, wala na magreklamo, makakapasok sila agad. I Kasi, see. Okay. Yeah. So, kung lang ako magreklamo pang hindi makapasok kung kahit late sila. Dito sa Wakis, sige na, bahala kayo malate, at least madali pumasok. Yun sa compound natin kasi, pag na-late sila, layo nang lalakarin kasi nila. So, ginawa natin mas accessible. So, dahil na lang po sa Wakis. Miss Hannah, hindi daw katakataka yung sa sobrang kabaliwan ngayon ng Marcos government ay mag-order sila ng Tomahawk missile at ipamissile na lang ang buong compound ng Kingdom of Jesus Christ. No? Ito yung mga biro
pero insulto laban sa gobyerno ni Marcos na kulang na lang ipabomba ng missile, misana, na Tomahawk o ano pa mang cruise missile dahil sa kadesperado nilang hindi ma-serve ang warrant of arrest dahil hindi nila makita. Si Pastor Kibuloy, winasak na ang buong buhay ng panambahan at mapayapang pamumuhay ng mga sibilyan na mga kasama nating nasa Kingdom of Jesus Christ, misana. I'm really not sure paano mag-react dyan. But what I'm saying, they're so desperate right now. Yeah. Lahat na ginagawa nila, I mean, to salvage their honor. Yeah, agree. Kung may maisa-salvage pa sila. Because ang laking katangahan ng ginawa nila, binastos nila ang simbahan, dinesecrate nila, binastos nila hindi lang si pastor, lahat ng members ng Kingdom of Jesus Christ, lahat ng non-members ng Kingdom of Jesus Christ na naniniwala at nakikisimpatya sa anin at insulto rin sa bawat Pilipino at taxpayers na ginagamit nila ang pera ng bayan sa mga walang kwentang operation na ito. Okay, I think, Ms. Hannah, andyan na, nag-press ko na. Ms. Hannah, ongoing na ata ang ating press con, so we can patch in na at mapakinggan ang kasalukuyang kaganapan sa ating press conference sa KOJC.